tinatsaga po namin mag-asawa kasi pangalan po ako eh. Ako po yung breadwinner sa amin. Tapos, nagdala ko po ng anak na naiwan. Pero hindi po kasi po nagtrabaho. Hindi ko po ma-sustain yung pangailangan ng mga bata. Kaya yung iba tingin sa akin kapag namukha ako lahat nilalapitan ko. Pero totoo naman po. Bukas ang opisina ng St. Gerard Construction Charity Foundation Incorporated para sa mga lumalapit ng tulong pinansyal, medikal at iba pa. Nauna nang sinabi ni Sara Diskaya na halos 300 katao araw-araw ang pumupunta sa kanila para humingi ng tulong. Miyerkules nang ibinigay ang tulong sa mga Pasigueñong lumapit sa kanila. Maliban dito ay may grocery packs para sa iba't ibang homeowners association na nakita. Mabait at matulungin yan ang sinabi ng ilang benepisyaryo. Ang iba sa kanila ay nilapit ang kanilang pangangailangan sa gamot, ang ilan naman ay mamalubhang sakit gaya ng cancer. Ang ilan, kailangan ng operasyon. Ang ibinahagi daw sa kanila ng SGC ay malaking tulong. Nilapit ko po yung medical assistance para sa sakit ko po na cancer, classic Hodgkin's, lymphoma cancer for almost 4 years na po. Kasi may mga konsihal din po tumutulong sa amin, nabanggit po na pwede po kaming magpasa dito kay St. Gerard, kay Ate Sara. Kaya po pumunta po ko nung nakaraan. Kaso hindi ko lang po napuntahan kahapon kasi may mga sakit po yung mga bata. Na-diagnose po ako March 2021. Buntis po ako nun sa pangatlo po naming baby. Sana. Pero hindi po kasi siya tumagal. Nung napanganak ko po siya ng June 2021 after 2 months and 5 days po, namatay po siya bisperas po ng birthday ko at nilibing naman po siya birthday po niya. Siyempre mahirap para sa amin kasi since wala naman kaming kakayahan na ipagamot, mahirap tsaka masakit din tanggapin. Bale po, ang naging set up po namin, nag-resign po siya sa work kasi hindi po ako pwedeng mapagod physical. So, bale siya po yung asikaso sa amin ng mga bata, sa household chores po. Siya po mostly gumagawa. Ako po, nag-work po. Pinili ko pong mag-work, bumalik po sa call center kasi 10 years na po ako sa call center nag-work. Pinaka-inaasahan ko po kasi sa pagpapagamot ko, yung health card ko po, which is nabibigyan din po ako ng benefits na pwede din po nila makover yung mga bata pag nagkakasakit. Kaya po tinitiis ko po magtrabaho. Kahit po pinagbabawalan po ako ng mga doktor ko kasi number 1 po talagang bawal sa akin yung stress at puyat. Pero wala po kasi akong choice na ma-apply ang work kasi hindi din po ako graduate. So siya po, sinacrifice niya po yung work niya para sa amin. Minsan po nagbabiyahe po siya ng lalamove. Magaan po sa loob. Parang hindi po siya mataas na tao. Parang hindi niya po pinaramdam na may mataas po siyang rambo sa buhay. Parang katulad po kanina pinapanood ko lang po kasi nasa likod lang po ko pinapanood ko po yung mga binibigyan po. Sobrang makatao po si Ma'am Sara. First time po actually, matagal ko na pong gustong ma-meet si Ate Sara, Ma'am Sara. Kasi po, tinutulungan din po ako ng ibang konsehal sa munisipyo. Mostly po si Konsi Kiko, tsaka si Konsi Simon. Tapos si Konsi Kiko po, binigyan niya po ako ng BP, pang BP, kasi may hypertension din po ako. Tapos sabi niya po, mag-thank you daw din po ako kay Ma'am Sara kasi galing po yun sa kanila. Tapos yun po, nag-message po ako sa kanila na nag-thank you po ako na sana ma-meet ko po sila. Tapos may mga friend po kasi ako sa barangay na sa politics din po sila. Sabi niya, sige, tutulungan ka namin makalapit, pasa ka ng papel doon. Thankful po ako doon sa mga taong palagi po kaming tinutulungan kahit hindi po namin sila kamag-anak kasi syempre mahirap po talaga yung yung sitwasyon po namin. Kahit po sabihin natin nagtatrabaho po ako sa call center, di naman po yung sahod ko napupunta lang po sa kinakain namin pero ang dami pong pinaglalaanan po ng sahod ko tsaka
hindi po palagi akong nakakapasok. Pero naiintindihan po yun ng company na mga pinapasukan ko. Though nakakahiya po na madalas absent, pero wala po akong magagawa talaga. Ganun po talaga yung sakit ko. May mga nag-refer po kasi, madami pong nag-refer na lapit po sa St. Gerard. Pumunta po ako sa office, doon po sa baba, tsaka dito po. Tapos may mga nakausap po ako po. Sa mga medical mission po, yung mga konsihal po, sila konsihal Howell Jimenez, Secretary Gracie de la Cruz. Sabi po, help niya po nila ako lumapit kay Ate Sara. Antayin ko lang daw po kasi parang wala po sila last week. Antayin ko lang daw po nitong week. Tapos po yun, hindi naman po mahirap kasi usually po yung nilalapitan po namin after ilang months pa po bago tumawag or mag-text. Mas kumbaga mas magaan kasi yung need po ng help ng mga tao, syempre, kadalasan po nang lumalapit, may sakit po ngayon. Tapos ilang months pa po bago dumating. Yun po, magaan naman po. Mahirap po talaga kasi since panganay po siya, tas bunso po ako sa family ko. Hindi po namin talaga alam kung paano po yung paraan na gagawin namin para masuportahan namin yung sakit niya. Or kung paano siya mapagamot. Nakakasurvive naman po. Araw-araw. Maraming salamat po kay Ma'am Sara and Kuya Curly po sa tulong pong medical and sa binigay pong nebulizer para po sa mga bata, sa mga dalawa ko pang anak po na natira, naming anak po. Thank you po so much. Sana marami pa po kayong matulungan, gaya po namin, na nangangailangan po ng tulong. Sana po mas lumawak pa po yung mga natutulungan nyo po sa buong Pasig po. Thank you po. Ako po humingi ng tulong dito kay Ate Sara para po sa operasyon ng aking mata. Tapos po talagang kailangan na kailangan. Maraming salamat po. Ito po, malaking tulong po ito sa akin. Kaya kay Ate Sara po ako lumapit para maopera ng aking mata. Katarata sa mata ang operasyon na binigay sa akin. Naka-schedule po ako. Kukuha pa po ako ng medical certificate para sa operasyon ko. Kukumpletuhin ko muna po bago ko dalahin sa ospital. Ang natanggap ko po yung ayuda para kay Ate Sara sa operasyon. Nagpapasalamat ako kay Ate Sara na binigay yan ako ng pinansyal para sa operasyon ng aking mata. Salamat po. Para po sa medical assistance ko, may sakit po ako. Baga, nagpa-laboratory ako para sa katarata ko, pagpapa-opera ko. Kaya humingi ako ng kaunting tulong dito. Sa ngayon, hindi ko pa po alam kung magkano sa akin. Magkano man ito, pagpapasalamat ako. Sana marami pa siyang matulungan ng mga katulad ko. Sa titigil sa mga pagtulong. Yung sinasabi ng darating ng panahon na makatulong kami, yun yung makakaasa siya para sa akin. Maraming salamat po kay Ma'am Sara at sa mga ka-team niya. Nagkaroon niya sa amin kahit na kaunting tulong, malaking bagay na po ito. Maraming salamat. Humingi ng tulong dahil cancer patient po ako. Nag-chemo na ako ng 15 chemo. Mahingi ng tulong sa mga government kasi mahalo ang chemo Yawa tulong ng Diyos ito, nakarecover. Stage 4 daw ako Sabi ng doktor, pero salamat sa Diyos. Ito, okay. Salamat po, salamat. Noong 2021, hanggang ngayon. Pero awat tulong ng Diyos, nakarecover. Mga pinansyal, binibigyan ako pang chemo, mga pangangailangan, tumutulong sila. Ma'am Sara, salamat po sa tulong nyo. Sir Curly, salamat po sa inyo sa tulong nyo. Maraming salamat. Medical assistant. Ito po, sobre. Pero hindi ko pa binubuksan. Napakabait po nilang mag-asawa. Lahat ay natutulungan. Marami na silang natutulungan. Maraming salamat po
sa lahat ng mga tumulong, lalo-lalo na sa mag-asawang Sara. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig. Ako po si Christine Mercedes Lorzano, 28, taga Kalawaan po ako since birth. Sige sir, pangalan. Di, salta ka lang. Ako naman si John Lester Sidro. 27 years old. From Kalawaan din. Ako si Kanene Kaparas ng Barangay Sagad. Sir, pakilala po muna tayo tsaka kung anong barangay po kayo. Ako po si Pedro at Chico ng Barangay Palatiw. Pakilala po muna tayo tsaka kung anong barangay po. Ako po si Rosita Porlarestan, taga Barangay Bangbang, Pasig City. Ano po ang ipinunta po natin ngayon? Ako si Luz Bautista, nakatira sa Manggahan, Pasig. Hindi po ako nangyayari sa Facebook. Pero nag-stop na po kasi. So, napapagod na po ako. Nakakatuwa po ako, pero hindi po lahat ng oras. May pondo po kasi syempre sabi ko, kung inalaan ko po yung oras ko palagi pa maghingi lang po ng tulong or lagi po ako nasa ospital. Hindi ko po maalagaan yung mga anak ko, kaya hindi po ako tumigil magtrabaho. Pero syempre kahit may trabaho, pag may sakit na ganito, mahirap po. Kaya pag may mga ganito nilalapitan ko po palagi. Nakakuha tayo ng nebulizer tayo. Nebulizer kita. So, ano pa? Yun, sa pagpapagamot ko lang po lang kung pwede po may makakatulong po sa amin. Pero hindi na po ko nila-expect. Nag-aas lang po kung sino po yung pwede makatulong. Pero nag-stop na po ako sa hirap po talaga. Ang gusto po kasi ng mga doktor ko, ng mga oncologist, magpa-radiation po ako. Pero nagtatanong po kung gaano po kahirap, kamahal yung radiation. Wala daw po lalong manghita. Tapos wala daw pong assurance. Kasi kung nakapag-bone marrow transplant po ako, may assurance po sana na
hindi po babalik yung cancer ng long years. Ang binigay po kasi sa akin ng doctor ko simula po nag-diagnose ako, 5 years, magpo 4 years na po ako. So, nung na-diagnose po ako ng cancer, buntis po ako sa pangatlo kong anak. Nawala po siya, birthday ko. Kaya pinangako ko po sa kanya na nalaban ko para sa mga kapatid niya. Kaya po ayun, kaya siya kapulong-pulong ako. Sorry po. Okay na. Pinaiyak mo. Pwede ito kapigay kayo. Gamitin yung nebulizer. So, sa... ano yan? Yung request niya. Ay, yung request niya. Yes, I do. ID. Kasi naman para sa mga bata. Thank you din po sa binigay mo sa akin pambiki kasi bukod po sa cancer, meron po kong Hypertension. Apo, level 1 po. Tapos, meron din po akong Parang kinuha mo lahat na yata sa nagpapagamit din po kasi national trauma.